Hello mga kapatid, mga kaibigan at mga taga-subaybay ng ating series dito sa ating Exodus Tour. So muli ako'y bumabalik upang ipagpatuloy natin ang part 3 ng ating ah, biyahe dito sa bansang Egypt at saka Jordan. So ipagpapatuloy natin ang ating pinapag-usapan at tatalakayin natin ang isa sa mga napuntahan ko noong July 6. Nagsimula 'yan at niloob ng Diyos na tayo ay makarating sa mga lugar na ito upang makita natin at makunan natin ng mga larawan at malakaran natin at mabigyan natin ng konting paliwanag at kung ano nakita natin at na-experience natin. So mga kapatid, welcome sa ating part 3 ng ating series na ito. So tayo tutungo na sa panibagong paksa na ating tatalakayin 'no. Ito ay day 4 na namin nung kami ay nakarating dito sa Mara. So, itong araw na ito ng July 9 ay, 3 lugar ang aming napuntahan. So, itong Mara, itong lugar kung saan, binanggit sa Exodus chapter 17. So, mamaya titignan natin kung ano ang mga binanggit sa Exodus chapter 17 at itong mga Amalekites at saka itong Mount Sinai. So ang ating pag-uusapan lang natin sa oras na ito ay ang Mara muna 'no, at ang Amalekites at ang Mount Sinai sa mga susunod na mga araw nating pag-uusapan. So nung umagang ito, nung July 9 ay umalis kami mula sa Cairo at kami ay, nagtungo na sa pababa 'no, papunta na kami sa Sinai Peninsula 'no, nasa south 'yan 'no. At, habang kami ay umaalis galing ng Cairo papunta na ng ng, ng south ng Egypt ay, kami ay, dadaan sa isang tunnel, ang Suez Canal Tunnel kung tawagin 'yan ay, parang parang hindi mo basta-basta maiwanan na ito ang orihinal na lugar kung saan dinala ng Diyos ang lahi ni Jacob dito sa land of Goshen. Dahil ang Cairo ay kasama at nasa south ng land of Goshen. So, hindi natin basta-basta makakalimutan ang naging kasaysayan ng mga Israelita dito sa land of Goshen na nasa northern Egypt. So, kami ay naglakbay patimog na ruta ng Exodus 'no, sa ilang ng Shur. So, dumaan kami doon sa ilalim ng Suez Canal upang makarating sa kabilang ibayo. So, dito ay isa sa mga sapantaha o isa sa mga iniisip ng mga mananaliksik 'no, na ito maaari ang posibleng pinagtawiran ng mga Israelita 'no, na galing dito sa kanilang pinanggalingan at sila ay napadaan dito sa tinatawag na na Gulf of Suez. Kasi dalawa ang Red Sea, eh, 'no, makikita niyo sa mapa, tingnan natin sa mapa, 'yan nakikita niyo ang mapa. Dito sa bandang kaliwa, ang tawag diyan ay itong Suez. Suez 'yan, eh, Suez, Gulf of Suez, SUS kung tawagin 'yan. Ngayon, dito naman ito yung tinatawag na sinasabi kong Gulf of Suez kung tawagin 'yan, ito, Ngayon, dito naman sa bandang kanan, ito naman yung tinatawag na Gulf of Aqaba kung tawagin. So ito ay masasabi natin na Red Sea 'yan, eh. O sabihin natin na reed ano, R-E-E-D, hindi yan red, hindi hindi pulang dagat yan, eh. Hindi, kasi nagiging katawagan na lang natin sa panahon natin ngayon yung sinasabing Red Sea, pero yaan ay dagat ng tambo 'no, sa Tagalog, yung reed, R-E-E-D 'no. So dagat ng tambo ang ibig sabihin niyan, kasi yung tambo, yan yung parang mga halaman na parang, nabubuhay dito sa dagat na ito 'no, nasa pagitan yan ng Egypt at saka ng Saudi Arabia, ng Jordan, ng Israel 'no, sa bandang kanan, dito sa bandang kanan na iyan. So kaya ang isa sa mga possibility na
na iniisip ng mga mananaliksik ay dito sila dumaan sa parte ng Suez Gulf of Suez kung tawagin. Pero Red Sea din 'yan. Dagat din ng Tambo nasa kaliwa, no? Kasi lahat ng iyan ay Red 'yan Red Sea 'yan kung tawagin. Kasi 'yan ay mga halamang nakalutang diyan sa dagat na iyan. Kaya pinangalanan na Red Sea kung tawagin. So, doon kami dumaan. Magmula Cairo hanggang Sus ay medyo inabot din kami diyan ng mga 2 oras mahigit, ano? 2 oras at kalahati by bus, no? So, then balik tayo dun sa ano, sa ating tatalakayin ano, dito sa so, nung kami dumaan dito sa ilalim ng Suez Canal ay, para ka makarating sa Ibayo kasi dito sa modern day natin, sa panahon natin ngayon, ay hindi ka makakarating doon sa kabila, doon sa tinatawag na Sinai Peninsula, yung napakalaking, lupa na na nakakonekta pa rin sa ano, sa Egypt, eh, 'no? Ito makita ninyo. Meron lang parang river itong tinatawag na ano, na merong river doon sa kaliwa, yung Nile River na nasa kaliwa ito Nile River 'to, eh, 'no. Ito naman maaari kung di ako nagkakamali ay Tigris, 'no, kung di ako nagkakamali, 'no, ay, um, itong river na ito ay yan ay naghihiwalay ng lupain. Kaya kaya ang sino mang gustong pumunta from this area ay kinakailangan kayong tumawid, 'no, sa tubig para makarating kayo sa tinatawag na Sinai Peninsula. Ito ang tinatawag na Sinai Peninsula. Ito yung parang triangle na nakahiga o nakabaliktad, 'no? Yan, eh, makikita ninyo parang triangle na nakabaliktad yan, eh, 'no? Kaya nakaganon lang siya. So, nakikita niyo yung river na ito, yung kulay blue na kulay, yan, eh, ano, river yan, eh. So, kinakailangan lahat ay dumaan diyan, lalagpasan mo yung tubig, eh, 'no? So, ginawa namin, dumaan nga kami rito sa tinatawag na sa Suez Canal at, medyo matagal din mga siguro siyempre by bus 'yan, ay inabot din kami diyan ng mga 15 minutes, eh, 'no? 15 minutes to 25 minutes kaming dumaan sa ilalim, eh. Then, nung ano na, noong kami nakarating na doon ay then nakita na namin yung pinakalupa na, 'no. So, kailangang lagpasan mo yung tubig na yun. Ito ay maaaring sinasabing posible na lugar kung saan tumawid ang mga Israelita mula sa lupain ng Goshen patungo sa bundok ng Sinai, 'no, dito sa tinatawag na Sinai Peninsula. So ngayon nalaman namin na ang kalupaan dito sa bansang Ehipto at ang kasaysayan ng rehiyong ito, itong region na ito, 'no, habang humihinto kami sa Mara, ano, itong tinatawag na Springs of Moses, sa ilang ng Sin. Ito yung kapag pagka narinig natin yung salitang ilang ng sin, hindi ito yung ilang ng kasalanan na iniisip ng marami. Kasi pag nababasa natin yung salitang sin, eh, isip kaagad natin kasalanan kaagad. No, hindi yun ang ibig sabihin niyan. Kasi binabanggit ang salitang sin, ito ay pangalan ng Diyos-Diyosan ng mga taong naninirahan diyan sa gitnang silangan, lalo tigit yung mga galing dito sa sa Chaldea at gano'n din ang mga naninirahan diyan sa gitnang silangan. Kilala ang pangalang Sin bilang diyosa ng araw, 'no? At, yaan ay, yaan ay kanilang ipinangalan dito sa bundok ng Sinai dahil napakataas na bundok at, binansagang, bundok ng araw at ng buwan kung tawagin 'yan. 'Yan ang ibig sabihin ng Sinai, 'no, yung yung pangalang Sinai, bundok ng Sinai. So diyan kinuha yung pangalang Sin, 'no, from the word sin to Sinai, 'no. Kaya kaya kapagka ilang ng Sin, ito yung tinatawag na ilang, yung disyerto ng Mount Sinai, 'no, kasi napapaligiran talaga siya ng disyerto, eh. Kaya kami nung nagpunta diyan, eh, talaga namang makikita niyo yung background natin ay talagang dry 'yan, dry land. Wala kang makikitang mga puno, mga halaman,
wala kang makikita, puro tuyo yan, puro maalikabok, 'no, mabato, 'no? Wala kang makikitang may buhay o may green na kulay, wala. Puro lahat bato, lahat makikita mo. Kaya nung kami pumunta dito sa Mara, hindi namin na aktuwal na nakita yung lugar mismo na na sinasabi sa Exodus chapter 17 na dito nagreklamo ang mga Israelita at sinubukan nila, 'no, tinest nila ang Panginoong Diyos. So kaya huminto muna yung bus, tapos tinuro sa amin noong aming Egyptian tour guide na si Rida, tinuro yung parang meron lang sign sa Arabic, 'no, letters, at walang nakasulat sa English na letters, na sinasabi nila na yun daw ang posibilidad na yung area na yun ay tinatawag na Mara o Springs of Moses na kung tawagin, 'no? Sa panahon natin ngayon, yan, ang sinasabi yung tinatawag na yan nga, hanggang ngayon ay Mara pa rin ang tinatawag, 'no? So, ayan, nakita natin dito pagkatapos ng manggaling kami sa Sus Canal ay, nagpunta na kami sa Mara, 'no? Siguro mga 2 oras pa rin mahigit ang layo niyan, sa pagitan ng Sus Canal at saka ng Mara, mga 2 oras at kalahati din 'yan. So, so pagkagaling namin doon ay, tumungo na kami papunta na ng Refidim kung tawagin 'yan, itong oasis ng Feiran. Hindi na rin kami bumaba diyan, 'no, at dahil wala namang kaming nakita, 'no, na parang ilog na ano na nilabasan ng tubig ng bato, parang gano'n ang ano niyan, wala kaming nakita diyan. At gano'n din sa ikatlong pagkakataon ay kami ay napunta doon sa tinatawag na Refidim, 'no? Kasi ano 'to, 3 subject ito, kaya iisa-isahin lang natin para makuha natin lahat yung background, ano? Kaya sinasabi ko lang sa inyo yung 3 lugar na napuntahan namin at, at iisa-isahin natin para natin maunawaan. Kaya nung kami napunta ng Refidim, ito nga yung tinatawag na Feiran sa panahon natin ngayon. Ito nga, nakita niyo pagkatapos ng Zeus, ng, ng Mara, tapos itong Feiran. Ito na yung tinatawag na Refidim, sa panahon ni Moises. Sa tawag natin sa panahon natin ngayon, yan ay Feiran, kung tawagin natin. So, nung kami nagpunta diyan ay inaasahan namin na kami ay makakakat dun sa medyo, talabundok kung tawagin. Na para makita namin yung pinakapatag. Pero unfortunately ay hindi kami pinayagan na umakyat dahil lang sabi noong aming tourist guide na si Rida ay hindi puwede kasi nga walang safety device o nahawakan, baka mahulog kami at mapahamak pa kami, kaya hindi kami pinayagang umakyat. Kaya, itinuro lang sa amin yung possible na lugar na kung saan nangyari nga yoong labanan ng mga Amalekites at saka ng mga Israelita nung panahon ni Moises. Kaya, dito ay mamaya ipapakita ko sa inyo kung mapapakita natin, maaari siguro sa susunod na bukas na na nagpakuha ako ng larawan na ipino-portray ko ang si Moises na nakahawak kunwari kasi wala akong makitang baston, 'no, basta tinaas ko yung 2 kong kamay pagkatapos ay hinawakan ni Rida yung kaliwang kamay ko o yung, kaliwang braso ko o siko at si Walid naman dun sa kanan ko, 'no, yung aming representative sa aming tour ay, para i-represent na yung nangyaring event na yun ay doon sa may eksaktong lugar na aming tinatapakan at hinintuan. Na yan ay makikita nga sa Exodus chapter, 17 verses 12 to 14, 'no. Tapos noon pagdating nung sa hapon na ay nagpunta na kami sa aming, hotel muna, tapos bago kami pumunta ng hotel umakyat muna kami, sa Mount Sinai. Yung grupo namin na umakyat, kami mga mahigit na 17 ata kung hindi nagkakamali. Yung iba doon sa 43 o sa 45 na laman ng bus na original na grupo namin, ay 17 lang yung umagree na aakyat do'n sa bundok. Kasama ako do'n sa 17. So ang ginawa namin ay dinala muna namin ang mga kasamahan namin sa hotel na malapit sa Mount Sinai, tapos bumalik kami doon sa bundok para
umakyat ano. So dumating kami dito sa hotel mga bandang 12:00 na tanghalian na yan Kaya kami hindi kami kumain dahil nga aakyat kami, no? Kaya mahirap umakyat pag busog So mangyari, umakyat muna kami doon, hindi muna kami kumain, para nag-fasting kami ng ano no, ng tanghali para makaakyat kami, para hindi mabigat sa tiyan, mahirap umakyat kapag busog, di ba? So doon ay bumalik kami sa St. Catherine Monastery dahil doon ang paanan ng bundok ng Mount Sinai. Kaya pagkahatid sa amin ay bumalik uli yung bus namin doon sa hotel. Kasi matagal na naman kaming bababa kasi umakyat kami ay alauna ng hapon bumalik kami 10:00 na ng ano, 10:30 na ng gabi na. Kaya kung mananatili yung bus namin doon ay matagal na maghihintay. Kaya bumalik sa hotel namin, no? Noong mga 10:30 na ng gabi nung kami bumaba na sa bundok ay dumating na yung aming bus na naghihintay na sa amin, no? At doon pagkarating namin sa hotel ay saka kami kumain ng hapunan, no? Late dinner na yung kung tawagin namin. So kaya nga kami ay niloob ng Diyos na makaakyat doon ng walang napahamak, walang nasaktan. Kaya lamang maraming mga pagsubok bago dumating sa taas, no? Ako ay nawalan ako ng konti ng ano, nawalan ako ng balance dahil hindi ko kinaya yung init, yung pagod. Kaya medyo nawalan ako ng malay ng mga ilang minuto, no? Parang bumagsak ako na out of balance ako. Kasi mabuti na lamang merong nakakita sa akin na isang Bedouin doon sa aking hinintuan na parang parang stopover, no? Ay nung isinandal ko yung aking kanang kamay doon sa excuse me, doon sa dingding nung open door, ay bigla na lang akong bumagsak, at nabitiwan ko yung aking dala-dalang tubig at narinig ko na lamang yung sinabi sa akin nung Bedouin na "Ano nangyayari sa iyo?" no? Sabi niya. Pero parang gano'n ang pagkasabi niya pero sa wikang Arabic, no? Hindi marunong mag-English ang mga Bedouin Kasi tumayo siya at ako'y tinulungan Tapos pinaupo niya ako sa upuan. Ayun, nag-ano muna ako, nagpahinga muna ako ng mga 5 minuto hanggang 10 minuto. Hanggang sa bumalik na yung lakas ko, tsaka yung aking isip, no? Bumalik na kasi talagang pass out talaga ako sa init at tsaka sa taas, no? Nung altitude ng bundok, no? Halos nasa kalagitnaan na ako, no? Mahigit ng kalagitnaan Sabihin na nating nasa mga 450 steps na ang aking nagawa. Excuse me. Kaya yan ang isa sa mga experience, no? Hindi basta-basta makaakyat diyan sa bundok ng Sinai na yan at napakataas talaga. At inabot ako ng 4 na oras, no? Kasama na diyan yung pahinga. Yung mga kasamahan namin ay 3 oras at kalahati nilang inakyat, no? Hindi sila gaanong nagpahinga kasi madali silang nakarating no? Kaya mga bata pa kasi kaya kaya kayang-kaya nila Kaya ako ay pagkapagod, hinto, no? Pagka nakapaghanda na naman, nakapagpahinga na naman, lakad na naman, no? Gano'n ang sistema Kaya awa naman ng Diyos, ayun, pinayagan akong makaakyat sa taas at na-enjoy namin ang taas, At inabot kami do'n ng 1 oras at kalahati bago kami bumaba uli. So ngayon titignan natin, ibabahagi ko sa inyo itong aming naging karanasan dito sa Mara, titignan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa event na ito na binanggit dito, sa pinuntahan namin. Kaya lang hindi na kami bumaba sa bus. Kasi nga wala kaming nakita na spring kung tawagin. Wala. Basta huminto lang kami at sinabi nung aming tour guide na si Reda na ito ang possible na may sign na dito nangyari yung event ng Exodus chapter 17. So ito, babasahin ko sa inyo itong Exodus chapter 17 verses 1 hanggang 7, no? Ganito ang sinasabi ng Book of Exodus tungkol sa Mara, no? Dito sa napuntahan namin. Sabi rito sa verse 1, mula sa disyerto ng Sin, no? Ito pag sinabing disyerto ng Sin ay tumutukoy ito sa bundok ng Sinai, no? Itong Sin. Hindi to kasalanan.
Ang ibig sabihin niyan hindi. So disyerto yan ng Sinai o ng bundok ng Sinai. Nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugto. Ibig sabihin, hinto-hinto sila, no, na naglalakbay ayon sa utos ni Yahweh, no, o sa utos ng Diyos. At sila'y nagkampo sa Rephidim. Ito nga yung lugar na na ito nga yung makikita ninyo sa susunod na red dot, yung Feiran. Yan ang Rephidim sa panahon natin ngayon, Feiran ang tawag. So sila'y nagkampo sa Rephidim, sa Feiran, diyan sila nagkampo, no? At walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises, no? Sabi doon. Sinabi nila, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom," sabi niya. "Baka kayo magagalit." No, ang sabi rito, bakit kayo magagalit? 'Yan ang katanungan. At bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Ang tanong ni Moises sa mga Israelita. Sagot ni Moises, no? Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, no? Ayon sa verse 3. Kaya sinumbatan nila si Moises, no? Nagalit eh. "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga hayop?" No? Sabi gano'n. Kaya taimtim na nanalangin si Moises kay Yahweh. "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito?" Ang sabi ni Moises sa Diyos. Ibig na nila akong batuin, no? Sabi ganoon. Sumagot si Yahweh, "Magsama ka ng ilang pinuno ng sambayanan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo," ang sabi ng Diyos. "Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb." Pag narinig niyo yung salitang Horeb, ito ang ibang pangalan ng bundok ng Sinai, no? Ang Horeb at saka ang Sinai ay iisa. Yan ang ibang pangalan ng bundok ng Sinai. Hampasin mo ito at bubuka ng tubig na maiinom ng mga tao, ano? At gayon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Sa verse 7, ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, no? Dalawang pangalan ang ipinangalan nila doon sa lugar na iyon. Dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ni Yahweh o hindi. So nakita niyo yung sinabi ng Exodus chapter 17, 1 to 7. Kung ano ang nangyari dito sa Mara, no? At saka dito sa Feiran o sa dito sa Rephidim kung tawagin, no? Kaya ang Biblia ay nagbansag, no? Sinabi ito na pinangalanan nilang Masa at saka ng Meriba. Nang ibig sabihin yung Masa ay quarreling. Sila ay nagtalo-talo, no? Nagreklamo dito sa lugar na ito ng Rephidim. At yun namang Meriba naman ay tinest nila. Sinubok nila ang Diyos. At tinanong nila, tayo bagay talaga pinapatnubayan ng Diyos o hindi? Yan ang katanungan ng mga Israelita kay Moises. So, ito yung nakuha ko ng larawan na mula ako sa loob ng bus, no? Kasi ako ay nandoon sa pinakadulo no? At pinakadulong kanan, no? Doon ako umupo para makuha ko yung magandang larawan pag ako'y nasa loob para maganda ang view no. So ngayon ito ang nakita ko sa labas So noong papasok na kami sa tunnel, no? Sa kanal ay ito yung nakita ko, no? Ito na yung pinaka-boundary Parang yan ay checkpoint yan Kasi ito kasi nung araw, noong ito ay nakuha ng Israel sa 6 Days War, itong Suez Canal, ay itong Sinai Peninsula na kung saan ay nandoon ang bundok ng Sinai. Ito ay nakuha ng bansang Israel noong 6 Days War. Nakuha nila ito. So hindi ito nagamit o inakupa ng Egypt hanggang sa ito ay pinirmahan noong panahon ni Menachem Begin at saka ni Anwar Sadat na presidente ng Egypt. So pinirmahan nila ang isang kasunduan na ibabalik ng Israel ang Sinai Peninsula, no? Ito papakita ko sa inyo ito. Ito ang tinatawag na Sinai Peninsula. Yung may Egypt na yan at saka hanggang dito sa may river na ito. Yan ang tinatawag na Sinai Peninsula.
itong mayroong Egypt na ito. Ito ay nakuha ng Israel noong 1967 sa kanilang digmaan ano, ng maraming mga Arab countries. Ang Egypt, ang Jordan, ang Iraq, ang Syria, ang Lebanon, no? Yan ang mga umatake sa Israel noong 1967, yung tinatawag nilang Six Days War. So, tinulungan ng Diyos ang bansang Israel para masakop nila ang maraming mga teritoryo at ito ngang Sinai Peninsula ay nasakop ng Israel sa pamamahala ng Egypt. Nakuha nila ito. Naging teritoryo ng Israel ito from 1967 hanggang sa mapirmahan nila Anwar Sadat at saka ni Menachem Begin ang kasunduan. No? Hindi ako sigurado kung anong mga taon yan. Mga 1970s ata yan kung hindi ako nagkakamali. No? Ilang taon lang no? Panahon ni Menachem Begin. Tapos ito namang sa norte ng Israel, yung tinatawag na yung sakop ng Syria nasa north, no? Ay nakuha din ng Israel yun. Hanggang ngayon ay sakop pa rin ng Israel yung lugar na iyan, no? At yun na lang ang naiiwan na teritoryo ng Israel na hawak ng Syria na hindi pa nila ibinibigay sa Syria kasi ayaw nilang ibigay yung teritoryo na yun na nasa north, no? Kasi napakahalaga na depensa yan sa seguridad ng bansang Israel laban sa kanilang mga kaaway. Excuse me. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, ito ay binigay na sa Egypt kaya ito ay nasa pangangalaga na ng Egypt ngayon itong tinatawag na Sinai Peninsula. Excuse me. Kaya itong checkpoint na to ay excuse me. Hindi na nila tinanggal kasi ay para nagsisilbi talagang itong checkpoint na lahat ng mga pupunta sa Sinai Peninsula ay dadaan dito. No, kaya mati na naman ang lalamunan ko. Excuse me po. So kaya dito ay maraming mga nakaposisyon na mga checkpoints para malaman kung sino ang lalabas at saka papasok. So nakita niyo sa mapa, narito sa bandang kaliwa, um, dito kami galing kami ng Cairo dito, no? Tapos tumuloy na kami rito sa Sus, sa Suez, sa Gulf of Suez yan no? Pero Red Sea din yan, ang tawag diyan So makikita nyo doon, meron doong parang kanal, no? Kanal lang na parang hindi naman gaano malawak. So kinakailangan na dumaan sa ilalim ng excuse me. Napakakati ang aking lalamunan, no? So narito ang ating picture na makikita natin, no? At nung kami dumaan na diyan, ito nga na nakita ko yung napakagandang sign, no? Na kinunan ko ng larawan na nagkapatibay na nandito kami sa lugar ng aktual ng Suez Canal, no? So at mabuti na lamang at maagap ako sa mga sign kasi kung hindi mamimiss ko yung sign, sayang. Kaya ito yung nakikita ko kung nasa saang position kami no. So noong nakunan ko na ito, wala na. Then naramdaman ko na lang na madilim na yung aming madilim tapos biglang lumiwanag. Nilagyan nila ng ilaw do sa loob ng kanal ng tunnel para maliwanag yung dilim tapos biglang liwanag, no? So nakunan ko ng video yan no? Ito nga nasa may Facebook account ko yung yung Suez Canal, no? Tapos ang tagal nun hanggang sa nakarating na sa kabila, no? Sa Sinai Peninsula. So, ang dalawang bahagi ng Egypt. Isang mainland at yung pangalawa naman ay yung okay, excuse me mga kapatid, no? Iinom muna ako ng tubig at nangangati ang lalamunan ko. Mag-break muna ako. Oh.
Okay mga kapatid, bumabalik na ako at, uminom lang ako ng konting tubig. So sa ating pagpapatuloy ay excuse me, ay ating, pag-uusapan itong tungkol sa Mara 'no. So, maganda nating malaman na sandali sasarado ko muna yung pinto. Okay. So ating pag-uusapan yung tungkol sa Mara 'no, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Mara 'no? So ano ang naging sanhi kung bakit naging mapait yung tubig dito sa Mara noong napuntahan ng mga Israelita at sila'y nagreklamo kung bakit mapait 'no? Kasi ang tubig maraming klase ng lasa 'yan, eh. Mayroong matamis, medyo matamis ng konti 'no, ewan ko kung bakit naging parang matamis ng konti ang tubig at meron namang masarap inumin 'no, parang ito naman mapait at meron namang parang lasang putik 'no, ganyan, eh, 'no. Doon sa lugar namin sa Pampanga nung araw, nung kami ay lumipat diyan galing ng Maynila no, 1983 ay, yung aming nabiling lupa ay bukirin 'no, palayan yun, eh, nung araw. Nung kami ay, maghuhukay, lalagyan namin ng tubo 'no, na malalim para kumuha kami ng tubig sa ilalim ng lupa. Hindi kami tumigil hanggang hindi namin nakikita sa amin yoong clear water, yung malinaw na tubig, you know. Ang binubuga lang niya ay puro ano, puro kulay kulay putik 'no, ang binubuga niya sa ilalim ng lupa. Kaya inilubog pa namin ng inilubog yung tubo 'no. So hanggang sa dumating na yung time na nakikita na namin yung purong tubig na 'no, ngayon ang ginawa namin ay hinayaan muna namin kasi di bomba ang poso nung araw, eh, nung mga 80s, eh. So yun ang ginagamit namin nung araw, di bomba pa, eh, bobombahin mo, eh. Then sinubukan naming inumin at nung malasahan namin, eh, parang lasang putik talaga 'no, at, medyo malinaw na nga ang tubig at, 'pag inaamoy mo, eh, parang malansa yung amoy 'no. So ganun ang iba't ibang klase ng tubig, eh. Dito sa naranasan ng mga Israelita, dito sa sa Exodus chapter 17 ay, mapait ano, ang tubig. Ngayon, eh, meron palang dahilan kung ano pala yung dahilan kung bakit mapait yung tubig 'no. Kaya isa sa mga posibilidad na kapag mapait ang isang tubig ay, parang merong metal o sabihin nating ano, merong mineral na nasa ilalim din ng lupa na humahalo sa tubig kaya nagiging mapait yung lasa o amoy ng tubig. Kasi sa ilalim ng lupa marami tayong mga mineral na nakalagay diyan, eh, 'no? May mga ginto diyan, may mga metal, may mga iba't ibang klase ng mga bato, 'di ba? So, kaya yung ano, yung lasa ng mineral ay humahalo sa tubig. Kaya kaya nalalasahan ng tao kung ano ang ano katulad sa panahon natin ngayon ay kadalasan hinahaluan ng ibang hindi naman formalin, eh, 'no? Kasi formalin ginagamit yan sa ano, eh, sa mga isda para magmukhang sariwa ang isda, eh. Merong hinahalo kasi dito sa aming pinagtatrabahuhan sa City of Toronto na aming mga ano, mga establishment namin ay umiinom kami ng tubig doon sa mismong ano, gripo, 'no? Kasi meron kaming centralized, na ano, na purifier, eh. Kaya doon kami dumidiretso 'no, na iniinom namin yung tubig na nanggagaling sa gripo. Kasi meron kaming sariwang ano 'yan, eh, filter kung tawagin namin. Kaya ang tagal ko ng umiinom doon sa gripong 'yun 'no, 17 taon na akong umiinom, ay awa naman ng Diyos hindi ako nagkakasakit 'no.
Gano'n din yung mga taong naninirahan do'n sa building namin. So, kaya lang ang lasa ng tubig iba, 'no? Iba ang lasa ng tubig, parang hindi ko maipaliwanag. Parang lasang gamot, 'no, ang lasa ng tubig. Pero dito sa karanasan ng mga Israelita, ang lasa ng tubig na kanilang nalasahan ay mapait, 'no? Kaya ang iniisip at sina-suggest ng mga ng mga scientist o ng mga taong nag-aaral tungkol sa mga bagay na ito, yung mga mataas yung konsentrasyon ng zinc, 'no, isang mineral din 'yan, o ng tanso, ano kung tawagin. Ang mga panlasa o amoy na ito ay kadalasang nauugnay sa mga metal fitting, mga tangke at mga tubo na ginagamit sa pagtutubero, 'no? So, 'yan pala ang isa sa mga dahilan. So, hindi natin alam kung maraming mga mineral na mga tanso o zinc doon sa lugar na na pinuntahan ng mga Israelita, ano, pagpunta nila sa disyerto na ito. Kaya sila ay tuwang-tuwa, nakakuha sila ng tubig, pero hindi masarap ang lasa ng tubig. So ngayon, ano ang sinisimbolo ng tubig sa banal na kasulatan? Yan naman ang isang katanungan sa atin. So ang tubig, 'no, sa banal na kasulatan ay kumakatawan sa buhay, 'di ba? At talaga namang maging sa lumang tipan, sa bagong tipan ay palaging binabanggit ang tungkol sa tubig, 'di ba? O 'di ba, napakahalaga ng tubig sa buhay ng mga tao, maging nung unang panahon, maging sa panahon natin ngayon, ay napakahalaga ng tubig. Kapag walang tubig, nako, ay napakahirap, 'di ba? At magagalit ang mga tao kapagka walang tubig, 'di ba? Kasi ang tao nabubuhay sa tubig, eh. Hindi tayo puwedeng mabuhay ng walang tubig. Kaya ang tubig ay sumisimbolo sa buhay. Kaya maaari tayong maugnay sa kapanganakan, pagkamayabong o yung mayabong, yung sabihin mo talagang mabunga kung tawagin, 'di ba? At pampalamig, pampa-refresh kung tawagin 'yan. Ganyan ang tubig, eh, 'di ba? Kapag mainit, kinakailangan nating uminom, 'di ba? 'Pag mainit ang panahon. Kapag tayo'y nagluluto ng mga pagkain natin, ay kailangan natin ng tubig, 'di ba? Napakahalaga ng tubig. Kailangan ng tubig sa paliligo ng tao, at napakaraming use ang paggagamit ng tubig sa buhay ng mga tao. So, sa kontekstong Kristiyano ay maraming ugnayan ang tubig sa buhay natin. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, 'no, sa aklat ng mga ebanghelyo, ay lumakad ang ating Panginoong Jesucristo sa tubig dito sa Sea of Galilee, 'di ba? At nakita natin ang istorya niyan, 'di ba? At ginawa itong alak ng Panginoon yung tubig doon sa Kana, 'no? Napuntahan ko din yan sa Israel noong 2018. Excuse me. At, yung tinatawag nilang lugar kung saan itinayo nila yung wedding church kung tawagin, ay, yun ang kanilang iniisip na lugar kung saan nangyari yung miracle ng Panginoon na ginawa niyang alak na hindi nakakalasing, Take note diyan sa sinabi ng banal na kasulatan na oinos ang ginamit diyan na alak, hindi hindi yung ibang salita, 'no, na ginamit, kundi oinos. 'Pag sinabing oinos ay depende sa gamit ng oinos kung ito ay hindi nakakalasing. Usually ang oinos ay hindi nakakalasing na alak, 'no? At, yoong tinatawag na um, mos moskutos kung kung di ako nagkakamali, ano, yun ay tumutukoy sa alcohol kung tawagin, 'no. Nasa dulo ng dila ko, hindi ko mabanggit ng ano, tumutukoy sa may alcohol yung alak, 'no. So itong ginawa ng Panginoon na alak mula sa tubig ay, ito ay usually ang iniinom ng mga Hudyo na hindi nakakalasing. Parang kumbaga sa atin na sa panahon natin ngayon yung regular na katas ng ubas na nakakasayang, nakakatuwa, excuse me, na kapagka iniinom mo ay parang lalo kang ginaganahang kumain, 'no? Pampagana, sabi nga nila. Kaya ang mga gawaing ito ay makikita bilang isang transcendence o yung pagkakaroon o karanasan
na higit sa normal o pisikal na antas, no? Yan ang tinatawag na transcendence ng makalupang kalagayan. Kaya maging sa Lumang Tipan ay ang mga tao ay palaging naninirahan sa tabi ng Nile River, no, ng Egypt. Sapagkat ang Egypt ay yung Nile River ay nanggagaling sa Mediterranean Sea, nasa taas. Katulad ng Israel, yung Jordan River ang kanilang napakahalagang river sa buong Israel sapagkat nanggagaling sa norte yung Jordan River at ayon sa kasaysayan nung kami ay nakarating doon sa Caesarea Philippi o yung tinatawag ngayong sa makabagong panahon ngayon ay Arab na yung pangalan ng lugar, ano? At hindi na yan Caesarea Philippi ang tawag diyan. So doon nanggagaling, merong doong bukal na nanggagaling doon sa Caesarea Philippi na bukal na umaagos pababa hanggang sa Promised Land, hanggang sa lupain ng Israel. So doon nanggaling ang tubig ng Jordan, no? Ang ilog ng Jordan. At hanggang patungo sa Sea of Galilee, hanggang meron na namang Jordan River na naman patungo dito sa Dead Sea, no? Pagkatapos ay huminto na sa Dead Sea at wala nang Jordan River pang umaanod kundi naipon na ang tubig sa Dead Sea kaya naging maalat, no? So narito ang ilan sa mga ang sinisimbolo ng tubig sa Biblia ay buhay, ano? Ano ang ibig sabihin naman ng Mara sa wikang Hebreo naman na siyang salita na ginamit sa Lumang Tipan na siyang Hebreo ay wika na ginamit sa pagsulat ng Lumang Tipan. No, ang ibig sabihin niyan ay kapaitan, no? Ito ngang tinatawag na bitter, no? Pag sinabing Mara ay mapait, no? Kapaitan ang ibig sabihin niyan. Isang bukal sa ika-6 na istasyon ng mga Israelita dito sa Exodus chapter 15 verses 23 to 24 at saka sa Numbers chapter 33 verse 8 na ang tubig ay napakapait na hindi nila mainom. Eh, hindi mo rin masisi ang mga Israelita kung bakit sila nagreklamo, kung bakit sila nagtalo-talo, sinisi nila si Moises, no? Ang sabi nga dito sa binasa natin kanina, no, walang tubig doon, no? Sabi niya. Kaya nagalit sila kay Moises, no? Yan ang sabi nila. At bigyan mo kami ng tubig na maiinom, no? Sabi ng mga tao kay Moises, no? Kaya si Moises ayaw ding magalit naiinis din siya dahil siya ang sinisisi ng mga Israelita Sabi ni Moises bakit kayo magagalit, no? Sabi ni Moises sa kanila. Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh o bakit hindi kayo magtiwala sa Diyos? Ha? Meron namang dahilan para kayo magalit pero ano, wag ninyo akong sisihin, no? Parang ganyan ang ibig sabihin ni Moises. Humingi tayo ng tulong sa Diyos, no? Kung ang Diyos ay nagpalabas sa atin sa Ehipto, humingi tayo ng tubig sa kanya at tayo kanyang bibigyan. Pero talagang uhaw na talaga ang mga Israelita, no? Kaya pala ang tao, by nature ng tao, kapag ka ang tao ay gutom at saka nauuhaw, ay malamang na magkakasala ang tao. Kita mo 'di ba na ito yung nangyari kay Esau na kapatid ni Jacob, 'di ba? Nung nagutom at itong si Esau, 'di ba? At nakita niya na si Jacob ay nagluluto ng isang soup o sabihin nating lentil soup. Ano ang sinabi ni Esau kay Jacob? Pakainin mo nga ako ng niluluto mo, 'di ba? At ako'y gutom na, no? Pero si Jacob dahil nga ang kahulugan ng kanyang pangalan ay deceiver, mapanlin lang, ano? 'Yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Sinabi niya na, "Bibigyan lamang kita ng pagkain na ito kung ibibigay mo sa akin ang pagkapanganay mo," ang sabi ni Jacob sa kanyang kapatid na matanda, no, sa kanya. Na nauna kambal sila pero una lamang lumabas si Esau. Anong sagot naman ni Esau sa kanya? "Wala akong pakialam sa aking ano, pagkapanganay, no? Sa'yo na kung gusto mo," no? Sabi ni Jacob, "Manumpa ka na talagang ibinibigay mo sa akin yung pagkapanganay mo." O sige, nanumpa siya. "Sige na, sa'yo na basta makakain lang ako, gutom na ako," sabi niya, 'di ba? Di pinakain niya yung pagkain at simula noon ay talagang tinanggap na talaga ni Esau na hindi na siya panganay kasi nga ibinigay niya na yung pagkapanganay niya kay Jacob, 'di ba? Ganyan ang tao. Dahil sa tiyan
kagutuman, kauhawan, ay gagawin na sa mga bagay na hindi pinag-iisipan ng matagal. Kaya gano'n din ang mga Israelita, eh, 'no? Sinisi nila si Moises, 'no, at, kung ano ng mga pinagsasabi nila kay Moises. Talagang sabi nga, eh, sinumbatan nila si Moises, 'no? 'Yan, kung kayo ang lalagay sa sitwasyon ni Moises, eh, talaga namang matindi, 'no? Matinding pressure 'yan, tsaka stress, mentally, ah, ang mararanasan ninyo diyan. At ang wika ng mga Israelita sa kanya, eh, talagang inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, ang sabi nila, oh. Pati mga anak namin at mga hayop, 'no? Mahirap na ano 'to, na sitwasyon ito. Napakabigat 'yan na sitwasyon. Kaya si Moises ay walang choice kung hindi mataimtim na nanalangin sa Diyos at humingi siya ng karagdagang tulong upang magkaroon ng tubig dito sa mga tao. Kaya sabi nga, "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito?" Ang sabi ni Moises sa Diyos. "Ibig na nila akong batuhin," 'no? Biro mo ang mga tao ay walang utang na loob kay Moises na tinulungan silang makalabas sa bansang nag-alipin sa kanila. Tapos nung walang tubig ay sisisihin mo, susumbatan mo si Moises na hindi naman nila sinabi na, "Moises, tulungan mo kaming lumapit sa Diyos at manalangin at kami bigyan ng maiinom na tubig at kami nananalig na magpapadala ang Diyos ng tubig para kami ay bigyan, kami uhaw na uhaw." Dapat sana gano'n. Eh, hindi, sinumbatan nila si Moises at kumuha ng bato at babatuhin nila si Moises, 'no? Gano'n, gano'n na ang nature ng mga Israelita, eh. Hindi naman lahat, eh, may ilan sa kanila, 'no? May mga ilan 'yan, maaaring kalahati ay mga masasamang mga pag-iisip ng mga Israelita, yun namang kalahati naman ay maunawain at talagang nananalig sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos. Kaya ganyan ang sistema, 'no? Kaya ang Diyos ay pinakinggan ng Diyos ang dalangin ni Moises at binigyan nga siya ng instruction kung ano ang gagawin, 'no? Kaya dito makikita natin yung sagot ng Diyos sa verse 5 hanggang 7, 'di ba? At, ang salitang Mara ba ay isang pangalan sa Biblia, 'no? 'Yan. So, ang kasagutan diyan ay ito ay usually talagang pangalan ng babae, 'no? At, dahil sa ito ay Egypt, 'no, sakop ng Egypt, ay hindi ito talaga ang pangalan ng lugar na iyon, kung hindi ito lamang yung ipinangalan doon sa lugar na yun dahil doon sa nangyaring sitwasyon na dahil yung tubig na kanilang nainom ay mapait kaya pinangalanan nilang lugar na iyon na Mara, na mapait, 'no? Kasi usually ang salitang Mara ay pangalang babae, 'no, na nagmula sa lengguwahe ng Hebreo na ibig sabihin ay mapait, 'no? Ito yung kapagka ang isang tao ay pinangalanang Mara, ito ay mayroong nangyari sa buhay niya na mapait, yoong nangyari sa kanyang buhay. Kaya ipinapangalan sa isang babae kapag halimbawa namatayan, 'no? Katulad ni Naomi, 'no, na naging, um, naging manugang ni ano, ni Ruth, 'no, na Moabita, 'di ba? Nung namatay yung asawa ni Ruth, tsaka yung biyenan niyang lalaki, pati lahat ng mga anak ni Naomi na lalaki. Ilan, dalawa yun, eh, at tsaka yung kanyang asawa, 'di ba? So, yun naging mapait si ano, eh, si Naomi at, at ang sinabi nga niya, 'di ba, na, "Wag na niyo akong tawaging Naomi kung hindi Mara na, kundi sapagkat ay ako'y lubos na nalulungkot sa aking karanasan dito sa Moab," 'di ba? Sa pagkamatay ng kanyang asawa at kanyang mga anak, 'di ba? So, 'yan ang kuwento ng pangalang Naomi o ng pangalang Mara sa banal na kasulatan, 'no? Pero ito naman ay, isa rin itong variant o isang kaibahan ng salitang Mary, 'no? From the word Mara, pinalitan mo na lang ng yung last letter na A to Y at, from Mara to Mary, 'no? So, mas maganda ang ibig sabihin ng Maria o Mary kung tulad sa ano, sa Mara, 'di ba? So, sa panahon ng bagong tipan sa ebanghelyo
ay halos karamihang babae ay tinatawag na Maria o Mary. Sa Hebreo, ang salitang Mary sa wikang Ingles ay Miriam naman. Yan ang tawag sa wikang Hebreo na Mary sa wikang Ingles. No, Mariam ang Hebreo na pangalan para sa Maria o Mary, no? Kaya dito nga na binanggit natin kanina na pinilitan ni Naomi ang kanyang pangalan ng Mara nung siya ay bumalik na sa Bethlehem, no? Dahil nga hindi na niya kasama ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak, 'di ba? Kaya nung sila ay nagpunta ng Moab galing ng Bethlehem, 'di ba? Panahon ng taggutom dahil may pagkain sa Moab, ay doon sila nagpunta, 'di ba? O kaya nung nandun na sila, nangamatay yung anak, 2 anak at saka yung asawa niya. Hindi naman binanggit dun sa kwento, sa aklat ni Ruth na kung ano ang reason o dahilan ng pagkamatay ng asawa ni Naomi at saka ng kanyang 2 anak. Wala namang binanggit, eh. Kaya basta nangamatay doon sa Moab, 'di ba? Kaya nung sila ay bumalik na, ay dun nga nagsimula ang lahi na pagmumulan ng ating Panginoong Jesucristo, 'di ba? Kaya nung sumama na si Ruth kay Naomi, 'di ba? Ay ayaw sanang isama ni Naomi si Ruth, kasi ang sabi niya, "Hindi ka nababagay sa aming kultura. Isa kang Moabita at ako naman ay isang Hudyo," sabi niya, 'no? Pero ang pinilit talaga ni Ruth na sabi niya, "No, hindi mo ko puwedeng iwanan dito," sabi niya. "Sasama ako sa iyo. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko, ang iyong bayan ay magiging bayan ko," sabi niya. "At yayakapin ko ang iyong mga iyong mga kababayan. Ang iyong bansa ay magiging bansa ko na," sabi niya. "At ang iyong pananampalataya ay magiging pananampalataya ko," sabi niya. 'Di ba? Ang napakagandang confession na na ginawa ni Ruth, 'di ba? Dahil diyan ay talagang pinatnubayan sila ng Diyos na sila'y bumalik sa Bethlehem, 'di ba? Kaya nung panahon na 'yon ay si Boaz ay naghahanap ng malapit sa kanya na kamag-anak upang kanyang maging pangasawa, 'di ba? At dahil nga si Naomi ang pinakamalapit na kamag-anak ni Boaz, sapagkat si Naomi matanda na at di na puwedeng maging asawa ni Boaz, kaya nung malaman ni Boaz na si Ruth ay asawa ng anak ni Naomi na balo, ay pinagpatuloy ni Boaz ang kanilang lahi, 'no? Kaya si Ruth ay naging asawa ni Boaz at sila ay nagkaroon ng isang anak nun na si Obed, kung hindi nagkakamali. At si Obed ay nagkaroon ng anak, pinangalan ng Jesse, 'di ba? At si Jesse ang naging ama ni David na naging hari ng Israel. Bunsong anak ni Jesse si Haring David, 'no? At mula kay Haring David ay dumaan ang lineage ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay binansagang the Son of David, 'no? Sapagkat nanggaling siya sa lahi ni Haring David. Kaya si Haring David ay may lahing kalahating Moabita at kalahating Israelita, 'no? Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay may lahing Moabita, 'no? By by lineage, 'no? So ganyan ang at ganoon din si Rahab na prostitute na niligtas ng mga espiya doon sa Jericho, 'di ba? At doon nanggaling din ang lineage ng ating Panginoong Jesucristo na isang Kananita, 'no? Hindi purong Israelita, at napangasawa niya si Salmon, 'no, na pinanggalingan ng lahi ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahi ni Salmon at nagkaroon sila ng mga anak, at katulad din ni Ruth at saka ni Boaz ay hindi purong mga Israelita ang kanilang mga naging ninuno, 'no, itong lahi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kaya natin dito na makikita natin na napakaganda na sinisimbolo ng ating Panginoong Jesucristo ang lahi ng mga Israelita at ganoon din lahi ng Moabita at saka lahi ng mga Canaanites. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay Panginoon ng lahat, Panginoon ng sino pa man, 'di ba? Kahit na hindi ka Israelita, ikaw ay Panginoon ng lahat ng mga tao, 'no, ng mga iba't ibang bahagi ng tao. Kaya
Kaya ganyan ang ipinapakita sa atin ng kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo. So, dito natin makikita kung ano ang sinasabi sa atin na ano ang ibig sabihin ng mapait na tubig sa Biblia. So, kapagka yan ay naitatanong sa atin ay pagsubok ng mapait na tubig ay isang pagsubok sa magitan ng pagsubok na ibinibigay sa asawang babae, no? Kasi ito ngang ano, ito pag sinasabing mapait, bakit palaging nauugnay ang babae, no? Sa kapaitan. Bakit? Kasi ito pala ang dahilan, no? Sa mga Bilang chapter 5 verse 11 hanggang 31, na kapag pala ang babae ay pinaghinalaan ng kanyang asawa na siya ay nangangalunya, ngunit walang mga saksi para gumawa ng formal na kaso, no? Parang ito ay chismis lang, narinig lang, walang katibayan na ang kanyang asawa ay pinabintangang nangangalunya o nakikiapid sa ibang lalaki, at ito namang kanyang asawa ay diniborsya, hiniwalayan siya dahil naniwala sa mga chismis, sa mga sabi-sabi, no? Sa mga aligasyon. Oh. Kaya naman itong babae na napagbintangan na nangangalunya at nakikiapid na hindi naman totoo, ano nangyari sa kanya? 'Di ba? Pumapasok yung kapaitan, no? Dumadanas siya ng tinatawag na mental sickness kung tawagin, no, sa pag-iisip. Kaya yan pala ang ibig sabihin ng mapait, no, na tubig sa Biblia. Ito ay tumutukoy sa mga kababaihan, no? Sa lalaki hindi gaano, no, hindi gaanong nia-apply yan, eh, no? Usually sa mga kababaihan lang. Kaya naman dito nga ano, sinabi nga ng Biblia na hindi natin puwedeng basta-basta ganunin ang kababaihan, 'di ba? Unfair naman sa kababaihan 'yun kung gagawin mo sa kanya 'yun, 'di ba? Na mapapagbintangan siya na nangangalunya o nakikiapid na wala namang saksi, wala namang nakakita, 'di ba? O wala namang gumawa ng formal na kaso, 'di ba? Unfair naman 'yun sa isang tao, 'di ba? Kaya kinakailangan kapag napatunayang nagkasala, ayun, 'di puwede siyang sampahan ng kaso. Pero kung walang saksi, walang nakakita, ay hindi mo puwedeng akusahan ng isang tao na gumawa ng isang bagay na labag sa kautusan ng Diyos, at gano'n din sa relasyon ng mag-asawa, 'di ba? Kaya diyan pumapasok ang kapaitan sa mga kababaihan kapag sila ay napagbintangan. Ngayon, sa Greek naman, ano ang ibig sabihin ng mara sa Greek, 'di ba? 'Yan ang ating mapapag-usapan. So, ang mara sa wikang Griego ay nangangahulugang eternally beautiful. Naku, maganda naman pala ang ibig sabihin nito sa wikang Griego. Kung sa Hebreo ay mapait, no? Ang ibig sabihin sa Hebreo ay mapait. Sa Greek naman ay kakaiba, no? Panghabang buhay na kagandahan ang ibig sabihin niyan, o eternally beautiful, no? Pangmatagalang kagandahan naman. O bakit ang tanong, kung ito ay maganda ang kahulugan sa wikang Griego, bakit naman ang kapaitan ay tinuturing na isang kasalanan, 'di ba? Bakit? Kasi nga ang kapaitan ay negative 'yan, negative traits 'yan, eh. Katangi ang negatibo, hindi positibo, 'no? Kaya ang kapaitan ay isa ring kasalanan na maaaring sumira sa buhay ng isang tao, 'di ba? Kasi kapag ang isang tao, o isang babae, o isang nilikha ng Diyos ay dumaan sa sa kapaitan, 'no? Sa bitterness, ay nasisira na ang buhay ng isang tao, 'no? Ito nga winika nga sa Romans chapter 12 verse 19, ay nag-uutos sa atin na huwag magiganti, 'di ba? 'Di ba kapag ang isang tao ay napagbintangan, 'di ba, nagdudusa siya ng kapaitan, 'di ba? Ang iniisip palagi niya ay magiganti, 'di ba? Gaganti siya dahil siya ay napagbintangan, parang wala siyang kakampi, 'di ba? Kaya magiganti siya, 'no? Sa halip ang winika na nga sa Romans chapter 12 verse 19, na hayaan ang Diyos na magiganti, 'di ba? Yan sinasabi nga ni Apostol Pablo sa atin 'yan, 'di ba? Ang mga pangunahing elemento ng kapaitan ay ang hindi nalulutas na galit, 'no? Palaging nagagalit yung tao dahil wala naman siyang ginawa, hindi naman napatunayan, kaya nagagalit, 'no? Galit ang siyang nangingibabaw sa kanyang puso. Yung kawalan ng kakayahang magdalamhati at kawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Yan pala ang kapaitan. Kaya nagiging kasalanan ang kapaitan, eh. Kapag hindi makayanan ng isang tao ang kapaitan o ang bitterness na dumating sa kanya, no? So papaano malalampasan ang diwa ng kapaitan?
So ang susi sa paglaban sa kapaitan ay ang pagkapatawad, no? So kapag dumating ito sa buhay ng isang tao, ay dapat matutunan ng isang tao na ang pagkapatawad niya sa kanyang kapwa. Bagamat, 'di ba, sinabi nga ng Panginoon doon sa krus, ang sabi niya Ama, sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. 'Di ba? Ganyan ang sinabi ng Panginoon sa krus. Isa sa kanyang mga wika na ating natunghayan sa aklat ng mga ebanghelyo, 'di ba? Kaya ganoon din tayo na pagkapatawad na lang ang ating gagawin, no? Wala tayong magagawa, talagang gano'n ang buhay ng tao, eh. Napapagbintangan ka, naaakusahan ka na hindi naman totoo, 'di ba? Kapag nagpatawad ka, ay hinahayaan mo ang ibang tao na mawala sa kanilang mga pagkakamali, 'di ba? Nai-release mo na yung galit mo sa ibang tao kasi napatawad mo na sila. Bagamat yung mga tao ay hindi humingi ng tawad sa iyo, ikaw bilang taong ginawa ng masama ay patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa, ay sa harapan ng Diyos ikaw ay malinis na. Ikaw ay tinulungan ng Diyos na makaalis sa trap ng bitterness, no? Maaaring mong ibigay ang iyong mga masasakit na karanasan sa Diyos. Na siya nga hawak nito na may perpektong katarungan. Siya ang magbibigay ng justice, siya ang magiganti para sa iyo. Kaya ako naniniwala diyan na kapag ikaw ay ginawa ng masama ng iyong kapwa, huwag kang gaganti kung hindi ang Diyos. Ipapakita pa ng Diyos kung paano niya ginawa yung kanyang vengeance para sa iyo. No? Ikaw mismo makakakita kung paano gagawin ng Diyos yung mga bagay na hinihiling mo na mangyayari at ipapakita ng Diyos sa iyo kung paano mangyayari mga bagay na yan. Kaya kung ipapasa Diyos natin ang mga bagay na yan, ay talaga namang kikilos ang Diyos ayon sa kanyang kalooban. No? Pagkatapos ay maaari na tayong makbang sa kalayaan na sa halip na mapigil sa pagkaalipin ng kapaitan. Di ba? Yan ang isa sa mga tools ni Satan upang ang mga tao ay malugbok sa kasalanan, no? Sa kapaitan hanggang sa mauwi sa pagkapakamatay sa sarili, yung tinatawag na suicide. Kasi magkakaroon na ng mental breakdown, magkakaroon na ng depression, hanggang sa kitilin na nila ang kanilang mga sariling buhay, na yan naman ang gustong-gustong mangyari ni Satanas. Di ba? Kaya yan mga kapatid, ano, meron tayong isa na namang natutunan tungkol sa Mara, no? Tungkol sa bitterness na biblical na karanasan ng mga Israelita, no? Na dahil dito ay binanggit nga yung lugar na binansagan nila na dalawang lugar itong sa verse 7, no, na ang lugar na iyon, no, ng Mara ay pinangalanan nilang Masa, no, at Meriba. Yung Masa ay yung sila ay nagbulong-bulungan, nagreklamo, no, at sila ay hindi nasiyahan, di ba? Nagalit, di ba? At yun namang Meriba naman ay sinubok nila ang Diyos, no? Yun ang ibig sabihin ng salitang Meriba. Kaya kapag ka narinig ninyo yung salitang Masa at saka Meriba, ito yan. Sa ano yan eh? Sa dito na yan sa Mara, no? Tsaka sa papunta na ng Refidim na, no? Nung sila ay naglalakbay patungo na sa Refidim, no? Kaya yan ang mga aral na makikita natin na kapag ang mga tao ay palagi nilang iniisip yung kanilang tiyan, yung kanilang uhaw, ay may potensyal na magkasala ang tao. Kaya ipasa Diyos natin ang ating uhaw at saka ang ating kagutuman. At ang sabi nga ng Panginoon, 'di ba, wala siyang lingkod na nagutom at nauhaw, 'di ba? At talagang ibibigay ng Panginoon ng pangangailangan natin. Sabi nga, sino pa nga kaya ang tutulong sa atin kundi yung Panginoon na pinaglilingkuran natin, 'di ba? No? Yan ang dapat pagkakalimutan ng mga tao, lalo tigit ng mga anak ng Diyos o ng mga Kristiyano, 'di ba? So, papaano natin malulunasan sa pamamagitan ng Biblia ang kapaitan? Sa halip na bigyan ng isang tao ng lasa ng kanilang sariling gamot, no? Sa halip na siraan ang kanilang reputasyon, at sa halip na magkimkim ng sama ng loob, at itong nararanasan ng mga tao sa isa pamuhay natin yung salita ng Diyos, yung sa magitan ng ebanghelyo, ng kaligtasan, ng biyaya, sa magitan ng pagkapatawad. So yan ang
gamot sa lunas ng kapaitan. Kung papaano ang Panginoong Hesukristo ay malayang nagpatawad sa atin, di ba? Kailangan din nating patawarin ang mga nagkasala sa atin. Matthew chapter 6 verse 12, di ba? Yan ang gamot sa kapaitan, no? Matthew 6:12. So ngayon, ano ang bitter na tao naman? Ang bitter na tao, itong mapait na tao ay ito yung mga taong nasa isang talamak na estado ng sama ng loob at galit, no? So ito yung mga taong ito ay kapag ka nagiging bitter na sila ay nangangahulugan na nagdurusa sila sa masasamang mga mood nila. Madilim din ang pananaw nila sa buhay. Kumbinsido sila na ang buhay ay lubos na hindi patas. Unfair ang buhay sa daigdig, no? At ang mundo ay madalas na naiirita, no? Nagagalit, nasasaktan, at nahihirapang magsaya sa buhay. Wala nang enjoyment, wala nang thrill ang buhay. Ganyan ang mga bitter na tao. So ang mga mapapait na individual ay may medyo ganid, no? Sakim sa kanilang mga sarili. At ang mga tao ay hindi dapat pagkatiwalaan, no? Nawawalan na sila ng tiwala sa kanilang kapwa at respeto, no? Sila ay pinagmumultuhan ng isang pakiramdam ng pagmamaltrato ng parehong buhay at ng ibang mga tao, no? Hindi maalis sa kanilang buhay, sa kanilang isipan yung ginawa ng tao sa kanila. No, kadalasan ng kapaitan ay bunga ng mga nakaraang pagkabigo, dalamhati at sakit sa isipan, sa katawan, sa damdamin, di ba? So ang pagiging bitter ay hindi nangangahulugan ng pagiging masamang tao, no? Hindi pa yan eh. It leads to become an evil person, no? Parang kasalanan eh. Pag maliit ay nambubunga, no? Lumalaki, ganyan eh. Ganyan ang bitter eh. Maliit muna tapos biglang lalaki, no? So karaniwan ang kapaitan ay nagmumula sa mga nakaraang trauma at mga dalamhati na nangyari sa buhay ng isang tao. So walang sino man ang nagiging ganito ng biglaan, ano? Unti-unti, simula hanggang sa lumaki ng lumaki. Palaging may dahilan para ang isang tao ay nasa ganitong talamak na kalagayan ng sama ng loob, 'di ba? So palaging may mga paraan upang mapabuti ang isang tao at posible na madaig ang kapaitan ng isang tao. So magsisimula sa pagiging mapagpasalamat sa lahat ng magagandang mga bagay na dumating sa buhay ng isang tao at mga taong mayroon sa buhay na ito, di ba? So pagkatapos ng ilang oras ng pagsasanay ng pasasalamat sa Diyos, ay nagiging mas kalmado ang isang tao at hindi gaanong negatibo sa kanyang pakiramdam, no? Ganyan para maiwasan ng tao ang pagiging bitter, no? Kaya ito, narito bago tayo magtapos mga kapatid, ano? So, bibigay ko muna sa inyo yung 15 palatandaan na nakikitungo ka sa isang mapait na tao, sa isang bitter na tao. Kapag nakita ninyo itong 15 ito na karakter o traits, katangian ng mga taong bitter, ay alam na ninyo kung ano inyong gagawin sa kanila. Una, wala silang magandang sasabihin, palagi silang nega, no? Palagi negative kapag kausap mo sila, no? Yung pala yung sign ng bitter na tao, no? Palaging nega palagi. Nakatuon sila sa mga negatibong bagay, no? Pangalawa 'yon. So pangatlo, lagi nilang sinisisi ang ibang tao, no? Mahilig silang manisi ng tao, no? Ayan, pagka ganyan 'to ang sistema, eh, talagang kakaroon ng gulo, kakaroon ng awayan kasi nga isa sa isa sa mga iniiwasan nating mga Kristiyano at kahit sinong tao sa mundong ito yung tayo naninisi, no? Dapat iiwasan natin 'yan. Huwag tayong maninisi ng kapwa. Kung merong nangyari na hindi maganda ay wag na wag nating tayong maninisi ng ating kapwa. Kung hindi magkakaroon talaga ng kaguluhan 'yan. So mga taong gumagawa niyan, mga bitter, ano? So kaapat, marami silang pinupuna, no? Mga critics, mga taong fault finder, no? Palaging wala ka ng ginawang mabuti sa iyong kapwa. Palagi na lang nega, palagi na lang hindi maganda, no? Palagi silang pumupuna sa kanilang kapwa. Ikalawa, wala silang nakikitang mabuti sa mga tao. Palaging masama, palaging negative, palaging hindi makabubuti. Kasi nga, meron silang karanasan na gano'n na naranasan nila kaya naman palagi nilang sinasabi yung mga bagay na yun. Kaanim, sila ay kahina-hinala, no? Suspicious first person at mapang-uyam sa ibang tao. Pag sinabing mapag-uyam ay talagang nagsasalita ng hindi magaganda, no? Nanunumbat, no? Yan ang ibig sabihin ng mapang-uyam kung hindi ako nagkakamali, no?
So ikapito, palagi silang nakakadarama ng hindi pagkakaunawaan at kawalan ng halaga sa ibang tao. No, yan eh. Kasi nga bitter, mapait eh. Negative eh. Hindi naman yan positibong katangian eh. May feeling sila na kailanman ay hindi mo sila maunawaan. Ganun ang kadalasan na nangyayari diyan eh. No? Nawawalan ng halaga yung buhay ng isang tao sa kanya. Di ba? Kawalo yun, nakakatakot ang kanilang presensya. Ano? Bakit sinabi nakakatakot? Kasi palagi silang nakasimangot. No? Palagi naka-smid sila. Palagi silang wala kang makikitang nakangiti sa kanila. Kung hindi talagang galit sa puso nila ang makikita mo sa magitan ng excuse me, yung excuse me, yung nakakunot ang noo nila, 'di ba? Palagi silang nakasimangot at palaging galit. So hindi sila masaya para sa ibang tao. So ganyan ang kadalasan, no? Kasi kung sila nakaranas ng gano'n ay ayaw nilang maging masaya ang ibang tao. Kaya sasabihin nila, eh dapat mo ring maranasan yung naranasan ko. Ano, ganyan pala yun, no? So ikasampu, nahihirapan silang yakapin ang mga bagong bagay at ibang tao. No, hindi sila handang masubukan ng mga bagong karanasan para sila nabubuhay doon sa past, no? Sa nangyari sa kanila. Hindi sila willing na talikuran yung nangyari sa buhay nila kung hindi nabubuhay sila sa nakaraan, no? Sa nakalipas. So may nahirapan silang alisin sa isipan nila yung nangyari sa buhay nila, no? Sila ay mapanghusga sa ibang tao. No, yan ang mga bitter na tao, no? Kaya kung ito narinig ninyo, baka meron kayong mga taong kilalang ganyan, mga kapitbahay, mga taong kakilala, no? Ay kapag ka narinig niyo itong mga katangiang ito, ay mga bitter na tao, mga tao mapapait, may mga karanasan silang hindi nila ma-overcome sa buhay nila, no? Sila ay makitid ng pag-iisip. Maikli ang kanilang pangunawa. Yan ang ibig sabihin ng makitid ang pag-iisip. Madali silang masaktan, very sensitive sila. Ganyan pala yung mga taong mapait ang kalooban, 'di ba? Madali silang masaktan, 'di ba? Konting salita lang nasasaktan sila kaagad. 'Di ba? So nagtataglay sila ng sama ng loob, no? Ganyan. Napakahirap niyan pag naka-encounter tayo ng ganyan mga tao. At sa panghuli, lahat ay nababalisa at walang katiyakan, no? Palaging confused 'yan, mga taong 'yan, no? Worry sila palagi at walang katiyakan ang kanilang buhay. Kaya pag pumapasok ito sa buhay ng mga Kristiyano, ang ating maitutulong sa kanila ay suportahan natin, alagaan natin sila, panalangin natin sila. Bigyan natin sila ng panahon. Ipakita natin sa kanila yung positive side ng buhay. Diba? Huwag natin silang sasang-ayunan sa ng ginagawa nila kung hindi, kung kinakailangan manahimik tayo, manahimik tayo. Makinig tayo sa kanya. Magkaroon ng compromise sa pamamagitan ng katahimikan. Then may mga time na kailangan na tayong magsalita upang sila ay matulungan, 'di ba? Ganyan ang ating role sa kanila upang sila ay maihaw natin sa trap, no? ng ng depression o ng tinatawag na bitterness, no? Tulungan natin silang mailayo diyan. Maihaw natin sila diyan sa pagkakasala ng bitterness, no? Kaya mga kapatid, no, 15 lang 'yan ano sa ating pagtatapos. At ngayon itong slide na 'to ay para 'to sa susunod na linggo na nasa panibago na itong paksa, itong mga Amalekites, no? Kaya ito ang susunod nating pag-uusapan ano sa darating na mga araw. Kaya mga kapatid, no, maraming salamat sa inyong lahat at dito ko na tinatapos itong Mara na ating pinag-usapan dito sa Exodus chapter 17 verses 1 hanggang 7. So mga kapatid, paalam at maraming salamat sa inyong lahat at sa muling pagkikita at nawa ay meron tayong natutunan sa araw na ito at magamit natin sa ating mga devotion, sa ating mga pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos. At maganda pa lang minsan pag-usapan din natin ang mga kwento sa lumang tipan, di ba? At meron din tong aral na ipinababatid sa atin. Kaya mga kapatid, paalam sa inyong lahat at sa pagpalain kayo ng Diyos saan man kayong bansa naroroon at sumainyo ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng panahon ng ating buhay at purihin ng Diyos sa oras nito sa pangalan ni Jesus. Ito ang ating inihiling sa Kanya at sa muling pagkikita again. So paalam mga kapatid, we'll see you again and bye for now.